together, chorus. Jesus is rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful. Jesus will save. Amen. Salamat po sa ating pong inawit. Bilang isang mananampalataya, ito po yung katungkulan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, ipinagkatiwala, na ibahagi ang gospel sa mga taong naliligaw. Amen. Tayo po ay umawit muli. Awitin po natin ang Send the Light. There's a cold comes ringing o'er the restless way. Ito ba may apat na verse? Verse 1, ready? Sing! There's a cold comes ringing o'er the restless way. Send the light, send the light. There are souls to save. Send the light, send the light. Chorus! Send the light, the blessed gospel light, let it shine. Send the light, the blessed gospel light. Verse 2, lahat po ng kabataan. Amen. Chorus. Send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light. Verse 3, lahat po ng adult. Amen. All together. Send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light. Last verse, tayo po natin ito kayo. Let us not grow weary in the word of love. Send the light, send the light. Let us gather to us for the crown of love. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light. Let it shine from shore to shore. Send the light. Once again, awitin natin ang chorus. Send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Amen. Let us send the light. Pari na po tayo makaupo. Purihin po ang Panginoon sa ating pong inawit. Nawa na ibigay po natin yung mataas na papuri sa ating pong Panginoon. At ngayon po tayo po ay merong mapapanood na video presentation. Video presentation po. Naka-ready po ba? Sige po, atin po muna tingnan. สวัสดีครับทุกคน สวัสดีครับทุกคน Greetings po from your missionaries here in Chiang Mai, Thailand, the Monteros. Kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa inyo pong pananalangin at pagsusuporta sa gawain po dito sa Thailand.
Tayo po ay nagpapatuloy at tinataguyod ng gawain po dito dahil po sa inyo pong katapatan sa Panginoon at sa inyo pong pananalangin sa amin. Sa biyaya ng Panginoon, kami po ay patuloy na nag-aaral po ng language po, yung sign language, dahil isa po ito sa mga kinakailangan po natin matutunan in order for us to reach them with the gospel. Kami po ay kasalukuyan din pong tumutulong ng gawain po sa isa po sa mga district dito sa Thailand, doon po sa Hang Long, sa New Life Baptist Church. And at the same time po, past few months, tayo po ay nag-start po ng magturo ng libre ng English sa mga Thai students. At yun din po ang naging paraan na kung saan tayo po ay nakapag-open ng Sunday School at every Sunday meron na po tayong service dito po sa lugar po ng San Campeng. At ito po ay nangyayari dahil po sa inyo pong partnership. And kami po ay nakikiisa sa inyo pong second missions conference na may theme na Preach, Reach, Each. Ang ganda po ng inyo pong theme at tunay na yan po yung ginagawa natin bilang mga mananampalataya. Alinsunod sa utos ng ating Panginoong Jesucristo na yun po bilang mga preacher, bilang mga lingkod ng Diyos ay ipangaral ang salita ng Diyos at abutin ng mga lost at walang sino mang pinipili. Kumbaga lahat po ng mga tao ay kailangan natin abutin sa tulong ng Panginoon. And I believe God will bless yung inyong po second missions conference, and we will pray together with you. And as I close these remarks, I will quote a verse in 1 Corinthians 15:58. Sabi po doon, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord." Mga kapatid, magpatuloy lang po tayo sa atin pong magandang gawain ito na pag-aabot ng mga kaluluwa at pagbibigay upang marami po tayo maabot. Salamat po, Pastor Eric Luha, for this privilege. And once again po, San Juan Lubao Baptist Church, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo. And God bless po sa bawat. A blessed day to our faithful rope holders at San Juan Lubao Baptist Church and to our beloved Pastor Eric Luha. I am your missionary, Aaron Fortin, your missionary to the country of Guatemala. My family and I would like to congratulate you in your second World Mission Conference that you are conducting today to fulfill the Great Commission of God to go ye into all the world. It is an honor to be one of your supported missionary to give a short video greetings during your World Mission Conference. Your partnership with us and by your commitment to spreading the gospel and supporting our mission work in Guatemala is truly inspiring. Together, we are making a significant impact for God's kingdom. Salamat po, Church, sa inyo pong walang sawang pag-alalay sa aming mga missionary just to fulfill the Great Commission to spread the gospel in different parts of the world. Thank you for your dedication, your generosity, and your partnership with us. May God bless our partnership and your sacrifice to further His mission. Once again, thank you so much and congratulations in your World Mission Conference. Preacher, preach, reach, each.
Dajaha. Hello everyone, greetings from Dajaha. Hello everyone, greetings from Taiwan. This is the Villanueva family, your missionaries here in Taichung City, Central Taiwan. I'm Missionary GR. This is Nisi. Say hi, Nisi. Hi. This is my wife, Venus, and this is Jair. Pastor, we would like to thank you for your faithful partnership at sa inyo pong walang sawang mga panalangin at suporta pinansyal para po sa pamilya namin at sa gawain po dito sa Taiwan. Maraming pong salamat sapagkat nandyan po kayo na isa po sa mga matatapat po naming mga partners sa paghahayo at sa pagpapaabot ng mensahe ng Ebanghelyo dito po sa bansang Taiwan. Ikalawa po, nais po namin kayong batiin at i-congratulate sa inyo pong missions emphasis. We praise and thank the Lord sapagkat meron po kayong ganito pong klaseng gawain na kung saan lalo pong ma-encourage po ang bawat isa na palagahan ang pag-iibanghelyo, hindi lamang po sa ating Jerusalem and Judea and Samaria and to the uttermost parts of the earth. At isa po sa mga naaabot ng ganito pong klaseng gawain ay yung bansa pong Taiwan. And I do believe the rest of the world na kung saan meron po kayong mga partners na missionaries. So marami pong salamat sapagkat ang inyong pong pananampalataya, mga kapatid, ay hindi lamang po nakarating po ang Ebanghelyo diyan po sa lugar po ninyo, kundi pati po dito sa bansang Taiwan. And I do believe ang mga kaluluwa pong maliligtas po dito, someday ay lubos po na magpapasalamat po sa inyo. Hindi man po ninyo sila makikilala personal, pero ako po'y naniniwala na someday magkita-kita po tayo sa langit at sila po ay magpapasalamat sa inyong pong katapatan at sa inyong pong mga panalangin at pagsuporta po sa gawain po dito. Again, ang aming pong pamilya nais po magsabi ng Fei Chang Kansinyuan. Thank you so much sa inyo pong lahat. Zaijian. God bless po. Dajaha. Hello everyone. Greetings from Taiwan. This is the Villanueva family. Hello. Yun. Okay, once again, turn po sa bawat isa. Pakibuksan nga ilaw, di yata ako nakikita. Yan. Buksan mo lahat. Oo. Maliwanag na po ba? Liwanag na. Okay. So, ang napanood nyo po, yan po ang isa sa 5, okay, na ating pong tinutulungan. Tama ba yung term? Apo, 3 foreign at 2 local. So, mamaya makikilala niyo po yung sa local po natin. Bago pa lamang po kami na gumagawa po ng gawaing ito. At syempre, isa sa desire po ng church na ito na talagang hindi lamang dito sa atin, kundi mas mapalawak pa. At syempre, isa sa tinuro sa atin ng Panginoon na sa pamamagitan po ng mga misyonaryong ito na at least, ang term na ginagamit yata nila is holding the rope. Tama ba? Holding the rope. Yung pagtulong. Kumbaga para bang sila yung umaabot, tapos may hawak-hawak silang lube. Parang, naiintindihan niyo ba ako? Oo. Kala ko, ako nakakaintindi. Ayan, so, papasalamat po tayo sa Panginoon sa patuloy na kanyang biyaya. Mamaya, I will explain it to you kung paano po kami nagsimula. Actually, hindi ho madali ang ginawa po ng Lord sa amin. Marami pong bagay ang itinuro. And eventually, yan, pangalawa na po namin. So, we are continuously praying na sana magsunod-sunod na po ito. Amen. Parang ayaw ninyo talaga. Ayan. Sandali-sandali lang po yung program po natin. Huwag po kayong mag-alala. At nais po muna nating makilala yan ang ating pong mga kapastoran. So, inaanyahan ko po siguro isa-isa magpapakilala na lang po sila. And please tell us kung kamusta na po ang inyong gawain. Yan, para sa ganon ay mas makilala pa po ng bawat isa kung sino-sino po ang mga kapastoran within Pampanga and kalapit probinsya po natin. Yan. Wag ko kayong mag-alala. Sabi ko nga, maiksing-maiksi lamang po siya. So after po nating magpakilala, yan, tapos I just going to explain kung paano po kami nag-start
And then, yan, dadako na po tayo sa preaching. Then, the rest of the time po natin ay gugugulin po natin sa fellowship. Amen? Ayan, kaya may prutas po dyan, kahit paano ma-inspire po kayo na alam niyo na po mangyayari maya-maya. Okay, so I hope you're excited. So tawagin na po natin kung sino gusto mauna sa ating po mga kapastoran para at least, sa Robert. Oo. Sunod-sunod na po yan. Palakpakan po natin. Okay, bago po ako magpakilala, ako po ay bumabati muna ng ikalawang taon ng kanilang conference, mission conference. At maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Kaya bago ko po ipakilala yung aking sarili, nais ko munang ipakilala ang aking may bahay. Ayan si Aida. Ayan, tumayo ka. Si Aida Nicdao. Ayan po, yan ang aking may bahay na napakabait. Sa oras ng pangangailangan, nandyan siya lagi. Okay, ako po si Pastor Robert Nicdao. Nagpapastor po ako sa Florida Blanca, sa Fortuna. Then may mga gawain po kami sa mga ibang lugar. At ginagamit din po ng Panginoon sa mga ilang missionary sa ibang lugar. Kaya maraming pong salamat, Pastor Luha, sa inyong imbitasyon. God bless you all. Magandang hapon po sa bawat isa. At sa ngalan po ng Guest River Baptist Church, kami po ay bumabati po, nagko-congrats na po, congratulations sa second year mission conference ng San Juan Lubao Baptist Church. Yan. Thank you so much din sa pag-imbita. At nakalimutan ko pala, dapat pala inuna ko muna ang asawa ko. Ayun, ang asawa ko si tayo kayo. Tayo kayo, ma'am. Yan. Okay, yan po aking may bahay. Thank you so much. Yan. Ako po si Pastor Ed Herrerano po ng Gesimer Baptist Church Porac. Po, yan. Kasama po Sister Candy. Yan. God bless po. Thank you so much. Okay, next. Mahirap palang dumalon na habang nakaupo ka, nakatingin ka sa prutas. Nakakagutom po eh. Anyway, congratulations po sa inyong second year mission conference. I believe with all my heart, more than 100% na naluluwalhati ang Diyos sa inyong ginagawang pagsuporta. Unahin ko yung asawa ko, baka hindi ako papasukin sa bahay. My wife Lucy Nicodemos nandiyan sa harap. Siya po ang ilaw, ako ang tagapundi. Okay. At salamat sa aking may bahay, yung Bible verse mula kay Apostol Pablo, but my wife shall supply all my needs. Minsan na-appreciate natin yung mga asawa na may trabaho, nakakatulong sa ministry. Sa totoo lang po. Okay, dalawa po aking pinagpapastoran, Vines Church San Simon, tuwing umaga ng Sunday, at Grace Chapel Lubao, pagkahapon. Tapos may mga pinapangasiwaan pa pong ibang mga pioneering. Sa ngayon po, may sinusuportahan kaming 7 international missionary at 7 local missionary. So lahat po ay 14 sila. Nagsimula po kami bago mag-pandemic, nagsimula sa 2. Mula 2, nadadagdagan hanggang naging 14. At kung magdagdag pa ng biyaya ang Panginoon, dumami pa.
Okay po yun. Kasi nag-iipon tayo ng kayamanan sa kalangitan at yan ay bahagi ng gawain. So, hindi po madali. It's all by the grace of God. So, madaling ngumiti ang mga pastor dito pero maraming mga hiwa sa puso yan. Okay? So, pagpalain po ang inyong church, ang inyong pastor at ang lahat ng miyembro dito. God bless po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Jonathan Bermudez from Iram Baptist Church. At kasama ko rin po yung may-ari ng bahay namin, si Miss Mariel Bermudez. Siya po yung nagpapastor sa bahay namin. Amen. At ako rin po ay bumabati sa 10 ng aming pamilya sa lugar po ng San Juan. Bumabati po kami. Congratulations po sa inyong puso sa mga missionary. At isa rin po akong pinagpala na naging bahagi rin po ako ng missions conference dito. Nung unang missions conference, naka-attend na rin po ako at nasusuportahan din po ako sa biyaya ng Panginoon. At one time po nakarating na rin ako dito at na-present ko nga po yung sa Valenzuela kasi may outreach po kami doon. At sa biyaya po ng Panginoon, meron na pong nagpatuloy doon kasi medyo malayo po siya at hindi po siya practical na pupuntahan namin every Saturday. Purihin ng Panginoon, meron siyang ginamit. Ginamit niya po tayo para mabuksan yung gawain po doon dahil yung lugar po na yon medyo squatter siya at ayaw pasukin ng mga pastor. Pero sa biyaya ng Panginoon, nung napasok po natin, nabuksan po yung pintuan ng mga bahay at nag-welcome po sila ng mga Bible studies at ngayon po meron na pong nagpapatuloy doon sa biyaya ng Panginoon. So ngayon po ako po ay nagpapastor sa lugar ng Iram. Dati po sa isang sitio lang, nag-mission po ako sa isang sitio ng Iram, pero biyaya ng Panginoon ngayon po buong Iram na. Kasi po ang Iram meron po siyang 11 na sityos at ngayon po nakakapaglingkod po tayo sa Panginoon sa ganyang lugar. Kaya salamat po sa inyo pong suporta at panalangin at pagpalain po nawa tayo ng Panginoon. God bless us all and magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. At nais ko pong ipakilala, unahin ko na rin. Ang aking misis, ano po, ang aking walang bahay na misis, ay si Sister Nora po. And kami rin po ay bumabati ano po, sa lahat ng mga members ng San Juan Lubao Baptist Church. We would like to congratulate you for having the second year missions conference. At isang malaking encouragement sa amin yan, ano po, na kami mahamon din na lalo pang magpatuloy, ano po, lalong-lalo na po sa pagsuporta sa larangan po ng pagmimisyon. At thank you for your concern and for your compassion. At hindi pa rin po nawawala yung heartbeat ng church sa bagay na ginagawa po ninyo, na nandoon pa po yung puso natin sa mga kaluluwa. So, congratulations all the members. Ganon din po doon sa contribution na ginagawa po ninyo. Huwag po tayong manghinawa ano po, doon sa ating ginagawa dahil sa bawat mga bagay na ibibigay natin sa Panginoon, may mga kaluluwang naliligtas. Ano po? Hindi man po tayo ang nakakahayo, hindi man po tayo nakakapunta doon sa iba-ibang mga places na international, even in local, pero yung mga bagay na kino-contribute natin sa ating pagbibigay,
ito po isang malaking bagay at marami pong naaabutan ng salita ng Panginoon. So, in behalf of our church, congratulations church, at sa lahat ng mga members po ng San Juan, at maraming salamat po sa inyong puso sa pagbibigay sa mission. So, I am Pastor Edison Cruz from Harvest Bible Baptist Church, Florida Blanca. Maraming salamat po. Ni hao. Gandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Missionary JP Isidro po ng Barangay Imelda, Samal, Bataan. The last time po na ako po ay pumunta rito, ako po ay nabiyayaan po na magbigay po ng encouragement po sa inyo pong mission emphasis month. And it's good to be here again po. Pastor Eric, maraming salamat po sa inyo pong pagiging magandang lalaki. At kasama ko po yung aking pong ex-girlfriend, yung, Madam Sharon. Pwede po ba kayong tumayo? Wag po kayong mag-alala, wala pong dalang Tupperware yan, kaya ano po yan. Kahit Sharon po ang pangalan niya, wala po kami dalang Tupperware. So, binabati ko rin po kayo sa inyo pong ikalawang missions conference. Marami pong salamat sa inyo pong pagmamahal sa mga missionary, sa mga pastor po na walang tigil po sa paghayo po ng pagpapahayag sa mensahe po ng kaligtasan. At kayo po personally, San Juan Lubao Baptist Church, it's a blessing po na kayo po ay makitaan po ng pagmamahal sa mga lingkod. Once again po, marami pong salamat and God bless us all po. One more po pala, ako nga po pala si Pastor JP Isidro. Salamat po. Magandang hapon po. Ako po si Pastor Criston Dag. Pastoring in Blessed Community Bible Baptist Church. Wala yung may bahay ko eh. Wala pa akong may bahay. At wala pa akong sasakyan. Kaya, okay. Sila po ay bumati at ako po ay nakikibati rin ng ikalawang taon po ng iyong mission conference. Bali, ako rin po ay bunga ng mission. Okay. Actually po, ako ay unang nag-mission sa Angono, Rizal. Ako po ay 6 months po doon. At na-meet po yung pastor namin ng isang pastor dito po sa Pasig. Siya po ay humiling ng missionary dahil dito po sa Santa Cruz, Lubao ay marami po siya mga loved ones dyan na nais po na maabot ng salita po ng Diyos. At nag-isip po yung aming pastor kung sino po yung isin out dito sa Santa Cruz, Lubao. At ako po yung napag-initan. Okay. Kasi hindi ko na in-speak yun dahil ako po ay naging mission na sa isang lugar. Pero dahil wala po siyang ibang makuha, ako po yung pinadala po dito sa Santa Cruz, mga kapatid. At sa biyaya po ng Panginoon, ang gawain po dyan sa Santa Cruz, Lubao ay nasa 8 years na po. Bali, kami po ay na-organize 2017. Nag-start po ang gawain po dyan 2016 at 2017 po ay na-organize as a church. At ngayon po kami po ay mag-8 years na. Tama ba? Mag-9 years na po sa February. Kaya patuloy po na ipag-pray po ang gawain sa Blessed Community Bible Baptist Church. At salamat din po muli sa inyo pong pag-invite, Pastor Eric, sa inyo pong church. Maraming salamat po. God bless po. Isang mapagpalang pagbati po sa inyo po ikalawang taon ng Mission Conference.
At purihin ang Panginoon, ano po. Bagamat ito ay for 2 years pa lang, pero yung sistema ng ganitong klase ng pagtulong at care sa mga manggagawa and the ministry ay akin ang na-experience 4 or 5 years ago mula po sa church na ito. No po. At sa haba rin na ng panahong lumipas, dumaan, no po, na ang Diyos ay nagpapala at kumikilos. No, hindi naman po sa gawain doon po sa lugar ng Sambales sa amin, sa Butolan. Mas lalo't higit po dito sa gawain niyo po rito sa Lubao Baptist Church. Na po sa biyaya ng Panginoon. Kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat in behalf of Liberty Independent Baptist Church of Butolan, Sambales. Congratulations po at pagpalain po ng Panginoon higit ang ganitong uri ng programa ng inyo pong iglesia at ang bawat kapatiran na sadyang merong tunay na tibok para po sa gawain ng Diyos at sa mga kaluluwa na dapat maabot ng salita ng Diyos. Pagpalain po kayo. Magandang hapon po, San Juan Lubao Baptist Church. Pangalawang tayo ko po ito dito. Opo, ako po ay bumabati sa inyong ikalawang taon ng Mission Conference. At nakitaan po natin talaga na ito po yung tunay na church na itinatag ng Panginoon. Dahil pinagpatuloy po natin ang heartbeat ng Panginoon about mission. Naalala ko nung ako po ay nag-aaral sa Bible School, sabi ng pastor na nagturo sa akin, Brad, sabi niya, pag nagpatuloy ka ng gawain, i-prioritize mong mission ha. Kasi sabi niya, church without mission is consummation. Opo. Totoo po yan, no? Walang trail. No? Kasi ang simbahan na walang mission, talagang anong sense, di ba? So kaya salamat sa inyong puso na itinaguyod ang gawain para sa Panginoon. At kami man, no? At isa sa mga nagsalita diyan kanina, 2 ay nakarating na rin sa simbahan at sinusuportahan din namin. Kaya lang wala pa kaming mission, consummation pa. Opo. Pero darating din ang araw, mga kapatid, na gagayahin namin ang inyong mission conference at kami po ay nananalangin pa. So kaya magpanalanginan tayo sa isa't isa, na patuloy natin itaguyod yung sinimulang mission ng Panginoon 2,000 years ago na. Kaya yun po yung kanyang sinimulan na dapat tapusin natin at gawin natin habang nandito po tayo sa lupa, no? Kasi wala nang mission pagdating sa langit, no? Wala na tayong missionin doon. Wala nang unsaved doon eh. So kaya dito pa lang, ibuhos na po natin yung lakas. Kaya San Juan Lubao Baptist Church, salamat sa inyong pagmamahal sa kaluluwa na kahit hindi nyo nakikita yung inyong pinagpagalan, pero nandun yung puso nyo na suportahan ng mga misyon. Opo. So kaya maraming salamat po at muli, bumabati po ako sa inyo ng inyong pangalawang taon sa misyon. Ay ang Pastor Blas from Filipino Bible Baptist Church of Bacolor. Kami po ay nagpapatuloy din na magmi-mission doon, kahit may consummation. Okay, maraming salamat Pastor Eric sa pag-invite at pagpalain tayo ng Panginoon. Good evening po, Jerry Almanson po, Atienza.
Pakilala ko lang po yung aking asawa, si Cynthia, no po. Yan. Tsaka po, pagpasensya nyo na po yung dalawang santo ninyo na anak ko, makulit. Tsaka po yung ibang mga young people na po. Ako po, maya na kaya. Maraming salamat po. Isa po ako sa mga sinusuportahan po ninyo. Nag-i-start po actually hindi po nag-start, magti 3 years na po pala. Ngayon pong 2025 po ng January. Pag-pray nyo po kami na makapagdaos po kami ng 3rd mission anniversary. At the same time po, we are praying po na magkaroon na po ng organization, church organization po. Maraming salamat po na sa ginawa nyo pong event na ganito, na mission conference. Ika nga nila, nakaka-bless po na po. Ganun din po kami, nagpe-pray po kami na ganitong gawain na makapag-daos po ng mission emphasis. Sa ngayon po, meron po kaming sinusuportahan na missionary. 3 na po na local missionary. Pinagpipray namin na madagdagan ng foreign. Kahit po nag-start pa lang kami, gusto na namin ang tawag dito? I-practice po yung mag-support po ng mission. Kasi naranasan ko po mag-start di ba? Kaya nga po kinuwento ko po last year na dati kumakain po kami ng itlog 1 week, payless 1 week, talbos ng kamote 1 week. Ngayon po yung kagandahan, yung 3 nagsama na sa isang araw na po. Kaya yun po yung blessing. Pero ba't nagjo-joke pa ako? Okay, sige po. Happy 2nd mission conference po. Maraming salamat po, Pastor Eric, at po sa mga member po. Malaking blessing po kayo sa akin, lalong higit po sa pamilya ko. Kaya po sinasama ko po yung mga young people kasi sabi ko sa kanila, 7 po sila. Pagdating ng araw na may mga trabaho na sila, mag-support din po sila ng missionary para makita po nila yung kagandahan po ng pag-suporta na po. Yun lamang po. Siguro hindi na po ako magjo-joke. Maraming salamat po. To God be the glory. Kilala po pala ako, Jeriel Manson at Tiensa. Good afternoon po. Ako si Pastor Andrew Manalansan from True Vine Baptist Church dyan po sa San Pedro Saog sa May Lubao. And congratulating po yung San Juan Lubao Baptist Church for their 2nd mission conference. And salamat po sa inyo na talaga meron pa kayong puso sa mission at naaabot nyo po yung mga kaluluwa na po kahit sa mga ibang bansa, dyan sa Taiwan, tapos sa Guatemala, and then meron din po sa Thailand and yung mga local missions po dito. At talagang napakaganda po nun dahil ang hirap pong abutin ng mga tao doon sa mga ibang lugar, lalo na sa Thailand si Pastor Montero is talagang nagkukwento rin na ang hirap kasi ng language barrier. So, sana pagpatuloy nyo po at mas lalo kayo ma-bless and talagang sa tulong din po at leadership ng maliwanag nyo pong pastor, si Pastor Eric. Thank you po. God bless po and tuloy-tuloy nyo po sana ito. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Pastor Hansel Sorote sa Fundamental Baptist Church of Consuelo dito po sa Maybasa po. Kami po ay bumabati ng maligayang ikalawang taon ng mission emphasis po ninyo. Happy 2nd year mission conference po.
Okay, isa pa, palakpakan po natin, mga nagagawa po ang pastor. Sa totoo lang, ang puso ko po ay nagagalak sa mga bisita po natin, pastor. I just want the church to know kung gaano po yung blessing na kasama ko po kayo ngayong hapong ito. Kasi most of them, malaki po yung impact po nila sa akin. Yan, si Pastor Hansel, isa po yan sa mga ginagala kong pastor yan, napaka-humble. Nung panahon na ang aking kapatid ay kinuha na ng Panginoon, nagulo isip ko na, sabi ko, sino kayong pwede? So, bagaman ang pastor laging ready, siya yung pinag-isip sa akin ng Panginoon, and di nagdalawang isip. Kaya, pastor, marami pa ako utang sa'yo, kaya okay tayo. Pastor Edison, of course, isa ito sa mga pastor na ginagalang ko in a way na pagkasama mo siya, even though he's very advanced in the ministry, na una to sa akin, pero hindi mo mararamdaman sa kanya na, oy, bago ka lang, matagal na ako, parang gano'n, napaka-humble. Kaya, pastor, salamat po. Pastor Blas, of course, yan, isa to sa mga katropa natin. Ito yung tipo ng taong tinuruan niya ako kung paano ba? Marami itong tinuro sa akin eh. Yun yung tipong mga bago-bago pa lang ako. Mapagmaong kasi ako. So pag nakikita niya ako, ba't ka nakaganyan? Parang hindi ka pastor. Ganyan niya. Pero hindi. Mabait na pastor po ito. At marami din po siyang naituro din sa akin. Kaya, pastor, salamat po. And halos naman lahat. Pastor Chris Nicodemus, yan. Isa rin po ito sa mga pastor na turing lang sa akin ito, barkada lang. Kaya kapag nandun po ako, pag ginagawa lang namin doon, kakain lang kami, kwentuhan lang kami. Chill-chill lang. Kaya sabi ko, ito yung mga pastor talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ibinigay po sa akin. Actually, most of these pastors ay nakatayo na po dito sa atin. Kaya nga, kilala nyo na po sila, except to some. So, alam nyo na ha. Ayun yung sunod. So, hindi ako, paano ba sabihin to? Batang pastor pa rin lang naman din ako no? At talagang bata, ayan, kita naman, obvious naman, di ba? So, salamat po dahil ang pakipagkaibigan niyo po sa akin ang nagsisilbing, paano ba, encouragement sa mga panahon na, alam naman natin, may mga bagay tayo sa ating puso bilang pastor, hindi kaya nating sabihin sa kahit na kanino, kamag-anak man yan o miyembro na tanging iniiyak lang natin sa Panginoon. And these pastors here, even though hindi namin talaga directly pinag-uusapan, asaran lang kami doon, nakakaintindihan na kami nun. Kaya palakpakan po natin ang mga kapastoran po natin. Okay? So ngayon naman po, I want to explain to you kung paano po kami nagsimula sa pagkakaroon po ng mission emphasis or mission conference. So please allow me to share po muna. Ayan. So, ang church po ito, or every church, diba, is very unique. And the functions of the church is to worship, to have fellowship, diba, to make disciple, doing ministry, and most especially, syempre, evangelism. Now, throughout the years, ng pagpapastor ko, hindi lang naman kasi si Rick Warren ang may, so nakilala lang sa kanya, pero matagal na tong sistemang ito. So, every church ginagawa yan. Okay, nakasentro dyan. And this church is trying its best na ma-accomplish ang 5 na yan. Okay, so next slide. Okay? But, siguro 5 taon na nakakalipas, siyempre bilang pastor, you are shepherding the church. Ino-observe mo, alin dyan ang strength and weaknesses ng church. And I have noticed na yung nakakulay red, ang isa sa weakness po ng church namin, 5 or 7 years ago na, is evangelism and mission. Sabihin natin siguro si tatay ko, dito mas pa sa Ben? Wala, no? Si tatay ko lang po kasi, siya po yung masipag na pumupunta ng baryo, nagdo-door knocking. Okay? So even though sabihin natin, technically, he's doing evangelism, wala akong parte ang church doon. Okay, nagpe-pray, granting, sige. Pero ngayon, pinaisip sa akin ng Panginoon, kinakailangan, merong galaw ang iglesyang ito in doing evangelism and mostly mission. So sabi ko, Lord, paano po ito? Okay, kasi kami po ay hindi naman mayaman na church. Hindi mayaman tong church na ito. Marami lang nakaparadang sasakyan,
Pero ngayon lang yan. Pero dati puro tricycle lang, yung motor, o minsan nagko-commute lang. So yan usually ang problema. Actually, kung ilan talaga magiging problema, hindi tayo makakapag-start ng kahit anong gawain. Tama po ba? Sa biyaya lang talaga ng Panginoon kung bakit po tayo nakapagpapatuloy. So as you can see, ito po yung isa sa tinitingnan na as we do worship. So technically, we are exalting the Savior. Fellowship, we are embracing the saved. Take note of the word fellowship. We're not embracing the unsaved. We're embracing what? The saved, mga ligtas. Discipleship naman is encouraging the student. So meaning to say, the relationship between a teacher-student, nakapaloob po yan sa discipleship. So, ang bawat isa sa atin, kinakailangan, meron po tayong hindi lamang teacher-student, kundi mentor-mentee relationship. Kasi kung wala, ang hirap para sa isang church po yan. And also in the ministry, makita po is equipping the saints. So kinakailangan mag-open doors po tayo ng opportunity for them to serve. Sabi nga po ng isang sikat na kasabihan, we are saved to serve. Tama po ba? Amen? We are saved to serve. And sabi ko nga, ito yung weakness namin is evangelism. So paulit-ulit tinitingnan natin. So okay, next slide nga, or ano nga. Ayan, isa pa. Okay, in worship, isa sa mga focus namin, para just to let you know, na at least somehow dapat na-maintain natin na hindi natin makommit yung tinatawag po nating sin of familiarity. Kapag ang mga members of the church, especially in San Juan, na naging, alam yan, normal na lang, di ba? Naging familiar na lang sa yung gawin, wala nang dating, hindi ho ito nakakalugod sa harapan ng Diyos. So marami pong galaw yan. One of the examples ay sa may taas. So ginagawa po namin, every worship service, before we start, we are offering our devices sa harap. Hindi dahil sa naging problema po namin ang paggamit ng device. Kumbaga, ginamit lang po namin ang cellphone as a tool to worship God. With a statement in our mind na, Lord, wala pong ibang aagaw ng atensyon ko sapagkat walang ibang mahalaga kundi ikaw lang. So lahat po sila kinakailangan lumapit po dyan, willingly, kung yun talaga yung nasa puso po nila, kasi buong linggo po natin, puro cellphone na po tayo eh. So gagawin, lalapit sila dyan and they will surrender that. So nandiyan po yan. Worship. Yung graduation naman ito, the Bread for Life Ministry is the ministry itself. So ang ministry po ito, nagra-run na po siya for 13 to 14 years now. Okay, it's an opportunity na ang lahat ng miyembro, full force po ito. Pumupunta po kami every afternoon ng isang barangay from January to June to teach, to feed, and to play with the children. So yun po ang isa sa mga tinitignan po namin dyan. Okay, so hindi ko napapahabayan kasi may ibang yan. So nagpapatuloy po yan, ganun din po sa strengthening our discipleship and worship. Sinasabi ko nga, ginagawa natin kahit baha, gawin natin opportunity. Hindi naman lahat ng church binabaha, tayo lang, edi sumamba tayo kahit baha. Diba? So yan ang ginagawa po dyan. Next slide. So paulit-ulit yan, ministry. So, nag-launch po kami ng isang early devotion namin. Actually, kung hindi na nakakamali, na-pattern ko po ito kina Pastor Edrin. Yan, isa sa mga kumpare ko. Ano yung sa kanila? Prayer chain. Ayan. Mas matindi nga lang yung kanila kasi yung mga members mismo ang pupunta ng church for them to gather, to pray, to have fellowship with one another. So sa atin naman po, sa amin dito sa San Juan, sabi ko nga, it's more focusing on discipleship. Hindi pwede lang kasi na Kristiyano ka lang. Kamusta ni paglakad mo bilang isang mananampalataya? Kamusta ka na after church? Kamusta ka na after prayer meeting? So, nag-launch po kami ng life devotion or living in faith every day. So, every 5 a.m. in the morning, gumigising po kami. Meron po mga kanya-kanyang devotional leaders, diba, talking, discussing about the Bible, the proper way, okay, of studying the Bible. Mag-ingat po tayo kasi ito na yung panahon na naglipanan na po ang false teaching and false teachers. So sa pagkakaroon po nito, at least na-maintain po namin kung ano na ang kalalagayan ng bawat disciple. So that is living in faith. So mostly online po yan. 80 to 90% of the members are complete. Or sabihin na natin, nandoon po sila. Okay? Ayaw man nating i-label na pasaway,
ang mga hindi nagjo-join. Pero sabihin na natin siguro, they have their reasons. Pero bilang isang mananampalataya, again, kung matagal ka na at tama naman yung gagawin mo, walang reason para hindi ka sumali. Amen po ba? Okay, next slide please. Ayan. Part na naman ng worship. So nag-launch po kami ng Thanksgiving din. Hindi po ito kagaya ng sa Amerika. Hindi po natin pinattern no, kasi may sariling culture and history why they're doing Thanksgiving. So kami, nag-ano po kami ng Thanksgiving, nag-start po, second na po ito eh. Okay, si Pastor Jolan Manglikmot, pero ako po yung first speaker po ng Thanksgiving po namin. That's part of the worship. Kasi nga, sabi ko nga, kaninang umaga, by the way, kung bakit may prutas po dyan, ang morning po namin is Thanksgiving, sa hapon po yung missions conference. Kasi nga, hindi pa naman kami ganong kayaman to do missions conference 2-3 days. Pero at least kahit papaano, may nasisimulan. Tama po ba? Amen? Sabi nga ho ng Milo chapter 3 verse 1, great things starts from small beginning. Wala ako sa Bible, sinabi ko lang. Okay, so next slide. Okay, so sabi ko, okay, kumpleto na, nagagawa natin ng tama ang discipleship, ministry, we're giving opportunity to the members to do the ministry, meron na ring fellowship. In fact, paano ba yung term? Sinawaan kami sa fellowship. Walang kamatayang fellowship, fellowship ng fellowship, walang paglago, puro fellowship lang. Buti sana, sa amin lang to ha, buti sana kung ginagawa natin ang biblical fellowship, which is nagpapaalalahan na po tayo sa paglago, kung paano tayo makakaiwas sa kasalanan. But then anyway, sabi ko nga, total, nagagawa din naman. Ngayon, may naiiwan, which is evangelism and mission. So in response to the need to evangelism, nag-launch po kami ng press media. Okay, so it's an acronym meaning people reaching to evangelize sinners to salvation. Even the name itself talagang binuhusan po yan ng panalangin. By the way, sa mga member po ng San Juan, hindi po ito bago. Kasi 2012 pa lang, sayang, nagkaroon ng problema yung laptop ko. Merong picture to prove. 2012 pa lang, nag-e-exist na yung name. Naghihintay lang tayo ng tamang panahon para ma-execute po natin kung paano po natin gagawin ito evangelism program na ito. Okay? But then, anyhow, ito na yung pagkakataon, dinagdagan na lang po namin ng media. Okay? What's media? Making every disciple involved in action. So, kaya nga, press media po ang tawag dyan. So, ano po siya? It is an evangelistic arm ng San Juan Lubao Baptist Church. Next slide. Okay? Yan. So, ano pong goal niya? Number 1, to give tracts. Okay? Common na yan, sasabihin niyo siguro. Pero, makinig kayo. Ako, personal, hindi ako naniniwala sa tracts. Bakit? Lalo na in the 21st century, na ang lahat ng tao ay very visual. Pero, okay, nirefute ako ng Panginoon doon. And to answer the question, okay, pwede bang gamitin? Pwede kung gagamitin natin ng tama. What do you mean by that, Pastor? Kasi usually, bibigay lang tayo eh. Ngayon, kung gusto natin gawin ng tama, mostly kasi na nabibigyan, ang na-highlight lang yung mga tumatanggi. Okay? Pero what if, when we try to give gospel tract to people, magkaroon kayo ng sistema, bawat tracts na iaabot nyo, panalangin nyo muna. Like the prayer of Elijah, open their eyes that they may see. Pangit man yung term gagamitin ko, gawin yung mantra. Halimbawa, magbibigay kayo. Kita-kita, Lord, open his eyes that he may see. Panalangin nyo lang. Hindi parang bigay ka lang ng bigay. Although, okay, tama naman, pero at least intentional yung gusto nating mangyari by giving tracts. Okay? Pangalawa is the gathering of information. Meron po kami data gathering. For what reason, kung bakit po may data gathering po ang evangelistic ministry ng San Juan? Tandaan po natin, ang gospel hindi siya nagbabago. Amen. Hindi yan nagbabago. Pero yung approach natin sa tao, aminin man natin at hindi, nag-iiba-iba po yan. So, in our data gathering, nagtatanungan po kami, most of the time, ano ba yung nagiging response ng mga tao? Kaya nga, ang press po, bago kami mag-share, magtatanong muna kami. So, ganyan po yan. Para talagang press media talaga. Kaya nga pati uniform, meron po kami. Next po dyan, getting ready to be trained. Hindi po kami lumalabas hanggat hindi muna kami nagmi-meeting paano strategy na gagawin natin.
Paano? So hindi po kami nagdadalawa-dalawa. 3 po ang magkakasama po lagi. Buong puwersa po ng buong church yun. Isa yung photographer, isa yung taga-record, isa po yung speaker. And then from time to time, nagpapalit po siya. Kasi pag mas marami, mas malakas. Although I respect those pastors na gumagawa po ng street preaching, ang panalangin at ang tinuro po ng Panginoon kasi sa akin, dapat maging ugali ng mga taong ito, ng mga totoong tumanggap, na sila mismo marunong magpahayag ng ebanghelyo. So mas pinili po namin ang door knocking, tracts giving, but ang tracts giving po kasi it's not just tracts giving itself. Introduction lang yan. Hindi pa yung pag-share ng gospel. Kaya nga, ang evangelism, ikaw, alam mo ang gospel at alam mong ipahayag sa ibang tao ang gospel na tinanggap mo. Sunod, going steady on a prayer target. Alam naman natin, we are not battling flesh and blood, tama, but principalities. So kung meron man dapat diligin ng panalangin, evangelism po yan. Next, guiding people in a gospel presentation. Ayan, so 3 po ang ginagamit namin. Tawag dito, yung Life Bridge ng Salvation Army, ano pa ba? Yung kay Billy Graham, which is, tawag dito, yung sa Romans 6:23. So 3 po yan. So meron po kaming gospel presentation. So what makes it different? Tracts, training, t-shirt. Ito yung sasabi ko. Next slide. Hindi ako naniniwala sa tracts. Pero, bago nyo ako husgahan, nakagawa na po ako ng 7 tracts. 7. Wala pa yung 2 kasi bago pa lang. Yung pang-6 dyan is ginagamit po namin paano galangin si Maria. Paano yung strategy? So kapag merong nagpo-prosesyon ng mga alam niyo na. So pwede kami sumingit pag magbibigay ng tracts. Galing ko yung Sir James Lee. Okay? Tapos yung sunod niyan, yung para sa mga nakakulong. Okay? So 7 na yan actually. So nagpe-pray na lang ako ng mga kapartners sa pwedeng ma-print tong mga tracts na ito. Ang tracts kasing yan, especially made, talagang from introduction hanggang sa kahuli-hulian, tinignan po natin at least hindi siya nagbibigay ng easy beliefism, hindi siya nag-o-offer ng, what do you call this, prosperity gospel, hindi yan, hindi siya nagbibigay ng false promise, pero nakasentro po siya, simple lang ang tracts na to. Ikaw ay makasalanan, kailangan mo ng tagapagligtas. Ganun lang kasimple yan. So the tracts, sunod, training. Okay? Lagi hindi nawawala ang training. Kada barangay na may pupuntahan kami, lagi training. Kasi ang tao makakalimutin eh. Okay? Sunod is the t-shirt. Bakit kailangan namin ng t-shirt? Remember, church is a living organism. So when we go out with a boom. What's this? Bakit ginagamit yung statement na yan? Kapag ang church ay lumalabas at wala siyang impact, walang dating, parang normal lang sa tao. So sabi ng Panginoon, why is it, alam mo, pag lumabas tayo, yung pwede tayong pagkaguluhan. Kaya nga in the New Testament church, tandaan po ninyo, ano yung description sa church during that time? Diba? Every time na lumalabas po sila, lagi sinasabi, and they make the world upside down. Tama ba yung statement? Basta, iba yung dating, may impact. So bakit hindi natin gawin yon as a church, as a strategy? So yun po yung ginagawa namin. So pangalawa pa lang po ito na t-shirt. Pero yung pagpunta sa barangay, eto na po yan. Sunod. Okay? So ang Lubao, alam po yun ni Pastor Chris, meron po yung 44 barangay. Okay? So the principle of the press evangelism is intentional but not manipulative. Okay? Innovative but not compromising, interactional but not shallow, intensive and compelling. Tapos yung pangatlo is instructional. So, sunod na para hindi tayo umaba. Yan. Sunod-sunod mo na yan. Yan. Okay? Ito na po ang mga barangay na napuntahan namin sa Lubao. 13. Okay. 13 na yan. Okay? So, marami na ba yan? Click mo pa nga uli. Ayan. 1/4 pa lang yan. Okay? So, at least, itong church na ito, ayan, alam natin kung ano po ang ating gagawin in terms of evangelism. Okay? Atras ko pa. Yan. So, proclaiming the good news of salvation, one soul at a time. So, sunod. So, next target namin in terms of mission naman. Una, we started mission conference last year. Okay, next. Yan.
Ayan, a clear direction to the Great Commission. Ang speaker po namin is Pastor Blas. Ayan, so last year lang po yan. Alam niyo naman, at least second year. At sana talagang tuloy-tuloy pa po natin itong gagawin. Okay, next. Pangalawa, we supported missionary. We started missions conference. Now, we supported missionaries, both foreign and local. Sino-sino itong mga to? Yan, una si Pastor 14 sa Guatemala. Sunod, Pastor Montero ng Thailand. Sunod, Pastor Villanueva. Okay, sa local naman po, ayan, pinakagwapo. At least makita ka sa personal. Ito naman, masyado pang choosy. Okay, pero nga na. Talaga si Ding Dong, Pastor. Ayan, Pastor Jeriel, panalangin po natin. Ano po, at alam niyo, bagamat, ito isingit ko lang hindi para humingi sa inyo ng awa. Itong pastor na to talagang masayahin po ito eh. Sino mag-aakala na kahit masayahin ito, alam niyo ba na matindi pinagdadaanan ito mga to tuwing bagyo? Nililipad kaya bubong ng mga to. Diba? Ganun po sila katindi. And yet, hindi mo kakikitaan ng bahid ng kalungkutan tong taong ito eh. No? Oo, laging joker. Sabi ko, hindi na ako magjo-joke. Diba? Kaya palagay ko mali ang stand-up comedian ka talaga, Brad. Sunod po namin, ayan, si Pastor Jonathan, isa sa mga kaibigan po natin yan. Ayan. Diba, gaganda ng asawa nila. Kasi asawa ko nga pala, by the way. Patayuin din natin. Kayo, pinatayo yung mga asawa ninyo eh. Nandiyan ba? Patayuin nga natin sa Ate Micah. Patayin natin. Ayaw tumayo. Ayan. Pastor po yan, si Pastor Edrin. Ayan. Sa mga nagtatanong, Pastor, nagpaalam ka ba noon ng ligaw? Tanungin niyo siya, nagpaalam ako. Oo, sabi ko, pre. Ganun lang usapan namin eh. Pre, may pinagpe-pray ako. Sabi ko, tayo na, ba't ako napunta ron? So, ito na nga. Atras ka muna. So, we started missions conference in response to the need to the mission. And pangalawa, we supported missionaries. Pangatlo, yan, we sustain Bible students. Okay? Pakita nga natin kung sino itong mga to. Una, si Kuya Dennis. Pangalawa, si Kuya M. Nag-start po sila sa school po ni Pastor Chris. Okay, dito sa Grace. So, kung bakit po sila lumipat, okay, sa mga nagtatanong, is because of the practice and the training. So, ang church po natin, bagaman kami ay nag-start as fundamental, okay, nag-shift po kami sa practice namin sa pagiging Bible Bap. Practice lang naman, in a sense, in terms of pananamit, in music, di ba? Very traditional. So, itong mga batang ito, bagaman at first marami po silang mga kinaharap na pagsubok, nagpapatuloy din po sila. So again, we sustain, so meaning not us, but by the grace and the mercy ng Panginoon, nagpapatuloy po sila. Okay, and now, yan po ang ating second missions conference. So from that point po, sabi ko, Lord, sana magpatuloy. So I hope talagang nasagot namin yung need, yung doing evangelism and doing mission. Now, church, sagutin niyo ako, nagawa ba natin ito? Okay, nagawa. Magabang kayo, kasi ang 2025 po natin, ilo-launch natin uli ang discipleship program po natin. So, from public evangelism, magkakaroon tayo ng personal evangelism so that we may bring people inside the church. Ang public evangelism po kasi wala ko kami pakialam kung saan man church sila mapunta eh. Ganon din po ang Bread for Life Ministry. Kahit saan kaming baryo, pag may malapit na Baptist church, endorse lang namin doon. Kasi sinabi ko po sa church doon, kung ang church na ito, nagkaroon tayo ng mga members because of the ministry of other churches, kumbaga umani, it's about time for us naman to plant naman. Huwag tayong madamot because we are not building our own kingdom. Diba? So, hindi ko tayo ganon. So, again, ang church po ng San Juan ay napakasimple lang. Hindi kami mayaman, hindi ko kami sikat, at wala kaming intensyon na magpasikat. Kundi kung meron man kami gustong pasikatin, walang iba kundi ang Panginoon po lamang. Siya ang may karapat dapat tumanggap ng lahat ng papuri. Kaya nga,
Kailan ba yung taon na nagtataka sila, bakit wala daw ako sa mga picture? Bakit na naka-front lang daw mga member? Sabi ko, hindi ko naman intensyon na magpapogi, magpasikat. Pastor Jeriel pa siguro, pwede pa. Siya lang yun. De, biro lamang yun. Sabi ko, sa church dito, wala akong ibang naitataas dapat kundi ang Panginoon po lamang. So that is the answer to the question kung somehow nasagot na ba natin yung problem po natin within the church, which is evangelism and mission. So yung ginagawa po natin ito ay isa sa mga sagot sa need po namin in doing mission. So please continue to pray for us. Hindi namin to kaya. Okay? Kailangan din namin na mga partners in prayer in doing the missions. So ang goal ng mission, by the way, church, hindi lang magpakain ng pastor. Secondary lang yan. Ang goal natin after this, after po na activity na ito, somehow, ito pinagpipray ko, magdagdag pa tayo ng mga missionaries pa na pwede po nating matulungan. And at the same time, magkaroon tayo ng increase sa pagbibigay. Amen po ba? It is not just the ability to give, but also the attitude. Diba? Yung tinatawag po nating, yung totoong pananampalataya. Anyone can give. I was reading 1 Corinthians chapter 2 na lahat ng ating ginagawa someday masusunog po yan. Ang tanong, gaano katotoo ang ginagawa po natin para sa Panginoon? Amen? So church, alam ko, nagbibigay kayo. So bukod sa pera na ibinibigay nyo, yung puso, yung pananampalataya sa Panginoon. Kasi kung kayo lang, hindi nyo kakayanin na magbigay. Amen? Wag ko kayo palilito. Alam ko marami tayong bisita, pero kinakausap ko kayo. Seryoso ako dito sa bagay na ito. Ang mission, ang isa sa kinakailangan po nating tignan at pagtuunan ng pansin sapagkat ibinigay sa atin to ng Panginoon upang gawin natin ito ng may katapatan. Amen? So, yun lamang po at tawagin po natin ang ating tagapag-paawit kaya para sa pagpapatuloy. Okay? Salamat po sa aking pastor. At hilingin ko po na tayo pong lahat ay tumayo. At awitin po natin ang ating doxology. Ang Ama ay papurihan, Anak Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at sa tanang kalangitan. Amen. Sige po, sa lahat po na magkakaloob ay maaari po kayo magkaloob at kayo po ay manatili sa harapan habang inaawit po ang I'm Giving. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. I'm giving. Isa pa po. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating Panginoon. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa iyo pong kadakilaan na patuloy niyo pong binibigay sa mga anak po ninyo. Narito po kami Panginoon, nag-aalay po sa iyo ng mataas na papuri at pasasalamat sa lahat ng mga bagay na binibigay niyo po sa bawat isa po sa amin. Salamat po Panginoon sa mga blessing na patuloy niyo pong binibigay sa bawat anak po ninyo. Salamat Panginoon, tinuturuan niyo po yung puso namin na magkaroon ng kasiyahan
may matapat na puso na nagbibigay po sa iyong gawain. Salamat po, Lord, sa mga bisita po namin ng mga pastor at mga missionary. Itinataas po namin lahat ng kabutihan, kadakilaan sa inyo pong harapan. Salamat po, ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Maaari na po tayo magsibalik sa kanyang pong upuan at maaari na po kayo makaupo. At ngayon po, tayo po yung makapakinig na mag-aandog ng awitin. Tawagin po natin ang adult choir.
Yan, salamat po. Salamat po sa mga SK. Yan, palakpakan po natin. SK, sobra sa 40. SK, kasi nagagalit sila pag sinabi niyong matanders. Bawal yon. So, dapat SK para maganda ang dating. Okay, yan. Darako na po tayo sa isa sa mga inaabangan po natin, ang pakikinig na salita ng Diyos. Amen? So, yan. Meron pa naman tayong dalawang special number po. So, please allow me to introduce our guest speaker this evening. Isa po siya sa mga kaibigan po nating pastor. Matagal na. Kaya kasama natin yan sa SCW. Ayan, inaanak ko yung anak niya. At inaanak niya rin yung anak ko. Si Amy ba o si Hailey? Yung bunso, si Hailey, oo. At papasalamat ako sa Panginoon bagaman itong taong ito ay, ang tawag dito, joker ba siyang masasabi natin? itong pastor na ito, ang masasabi ko dito, he's one of the, alam ko expositor dito sa Pampanga, nakakilala ko. And he's also a Gospel of the Kingdom preacher. Okay, sapagkat sabi nga, in-emphasize na nung kanilang missions conference, mukhang hindi na naituturo yan. So at least from time to time, magandang mapakinggan po natin ito. Bata pa lamang siya, ay tinanggap niya na yung panawagan na maging pastor, which is talagang respected natin mga ganyan. And up to now, yan ay nananatili ang kanyang integrity sa paglilingkod sa ating Panginoon. I can tell you many things about this person, pero siguro I will allow him na lang na magsabi kung sino po siya. Ang kanyang asawa, yan, si Sister Candy, palakpakan po natin. Salamat po kay Kumare. Yan. At meron po silang nag-iisang anak. Yan, si Elisha Pearl. Kasi kapangalan nung yung pamangkin ko. Elisha Faith naman yan. Okay, nalito ako yung nga pala Elisha Pearl. Yan. So, yan, yun lang siguro para hindi tayo tatagal. Ang ating po tagapagsalita, wala pong iba kundi si Reverend Edrin Herrera. Palakpakan po natin. Pero bago yan, natawagin po natin ang ating dalawang special number. Pastor, wala tayong time limit. Total, kakain naman tayo. Pero maiksi lang mag-preach to, maniwala kayo.
on behalf of our church po, San Juan Lubao Baptist Church, and ako po si Ate Rose De Leon. Ako po yung tita ni Pastor Eric. And sabi ko kanina, bago ako magsalita, lahat tayo dito, ginather ng Panginoon kasi nakilala natin yung iisang tagapagligtas. Diba? So, itong Panginoon na to, na nagbigay sa atin ng buhay, ay talagang makikita mo kung sino siya. Hindi siya pumipili ng tao, siya ay Diyos na mahabagin, siya ay Diyos na mapagmahal. And nakilala ko po ang Panginoon, that is, sorry po, kinakabahan kasi ako. Every time, tagal ko na pong umawit, pero pagdating po sa harapan ng Panginoon, talagang itong nararamdaman ko. I accepted the Lord way back, June 26, 1984. Nung po ay estudyante pa ako, college days, and so sasabi ko, it's a miraculous way kasi nung time na ako po ay Catholic, and then tinatawag ako ng Panginoon, hindi ko alam kung paano, but then ginamit po yung aking teacher sa drawing sa civil engineering po, and nagsishare siya ng gospel. And then dumating ang time na yon, on Tuesday, that is 10 a.m. Pagkapunta ko dun sa shop niya, pinatanggap niya kagad ako sa Panginoon. And nag-ano po ako, kumbaga nag-obey ako dun kung sa in-explain niya kung paano kilalanin ng Panginoon bilang Diyos at sariling tagapagligtas. So, and then, on that Sunday, hindi na po ako nag-church and nag-pray ako mag-isa. Nagbukas ako ng Bible, meron pala kaming Bible dahil mga Catholics, they are not allowed to read the Bible kasi sabi daw, mamurit la kano. So, totoo po yun. So yun, pagbukas ko, hindi ko matandaan ang verse na yun, pero it struck my heart, and then I prayed na umiyak talaga ako and asked the Lord for forgiveness of all my sins. And sabi ko, Lord, ikaw nang bala sa buhay ko. And this one, ito pala yung hinahanap ko. Yung alam ko intellectually na meron Jesus Christ, pero personally, iba pala. Kaya po, I am celebrating my how many years now. Anyway, salamat po sa pagkakataon na ako po ay makaawit sa kanyang harapan at maging blessing po ang aking awitin.
ibig sabihin po ng inyong pong banal na salita. At Lord, kayo po inyo pong encourage, i-challenge Panginoon, and inspire po upang sa So, paano sila makakapakinig, sabi dyan, kung wala pong mga ngaral? Alright? At sabi po dyan, sabi dyan, and how shall they preach? Paano sila mga ngaral except they be sent? Actually, dyan lang po mga kapatid. Now, tinan po nyo, balik tayo po natin yung sitwasyon mga kapatid. No po? Ulitin po natin, sabi dyan, kung sino daw po ang tatawag sa pangalan ng Panginoon, maliligtas. Pero ang tanong, paano sila tatawag sa Panginoon, sabihin ganon, kung hindi sila maniniwala? Okay? At paano naman sila maniniwala kung hindi sila nakapakinig? Hindi po ba? At paano naman sila makikinig kung walang tagapangaral? Ibig sabihin, walang preacher. At paano sila mangangaral, paano sila mag-preach kung walang nagsugo sa kanila o hindi sila sinugo? Amen? Balik tayo po natin. Andin tapos ang message natin. Pag may nagsugo na mangaral, may mangangaral. Okay? Pag mayroong mangaral, mayroong makakapakinig. At kung mayroong makakapakinig, mayroong maniniwala at tatawag sa Panginoon. Amen?